Tambaloslos. Sa mayamang mitolohiyang Pilipino, maraming nilalang ang isinilang mula sa imahinasyon ng ating mga ninuno upang magbigay babala, magturo ng leksyon o magpaliwanag ng mga hindi maipaliwanag na pangyayari. Isa sa mga kakaibang nilalang na ito ay ang Tambaloslos, isang halimaw na kilala sa kanyang kakaibang anyo at kilos. Sa artikulong ito, tatalakayin natin ng detalyado ang iba't ibang aspeto ng Tambaloslos, mula sa kanyang pisikal na anyo, mga kwento at alamat na bumabalot sa kanya, hanggang sa kanyang papel sa kulturang Pilipino. Ano ang Tambaloslos? Ang Tambaloslos ay isang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, partikular na kilala sa mga rehiyon ng Visayas at Mindanao. Siya ay inilalarawan bilang isang halimaw na may kakaibang anyo at ugali, na madalas ginagamit upang takutin ang mga bata o paalalahanan ang mga tao tungkol sa mga panganib sa kagubatan. Pisikal na anyo at katangian. Ang Tambaloslos ay may iba't ibang paglalarawan depende sa rehiyon at kwento. Una, malaking bibig at labi. Isa sa mga pinakakilalang katangian ng Tambaloslos ay ang kanyang malaking bibig at labi. Sa ilang kwento, sinasabing kapag siya ay tumawa, ang kanyang mga malalaking labi ay natatakpan ang kanyang mukha, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabulag pansamantala. Ikalawa, higanting ari. Sa ibang bersyon ng kwento, inilalarawan ng Tambaloslos na may napakalaking ari na sumisimbolo sa labis na pagnanasa o kalibugan. Ito ay ginagamit upang magbigay babala tungkol sa mga panganib ng labis na kahalayan. At ikatlo, maitim at kulubot na balat. May mga paglalarawan din na siya ay may maitim at kulubot na balat na nagbibigay sa kanya ng isang nakakatakot na anyo. Mga kwento at alamat. Maraming kwento ang umiikot tungkol sa Tambaloslos. Ang ilan sa mga ito ay nagsisilbing babala sa mga tao. Pagligaw sa kagubatan. Isa sa mga pangunahing gawain ng Tambaloslos ay ang pagligaw sa mga taong pumapasok sa kagubatan. Ginagamit niya ang kanyang mahiwagang kakayahan upang lituhin ang mga naglalakbay, na nagiging sanhi ng pagkawala ng direksyon ng mga ito. Pagtawa bilang sandata. Kapag ang isang biktima ay nagdesisyong hubarin ang kanyang damit at isinuot ito ng pabaliktad, ang Tambaloslos ay natatawa ng labis. Dahil dito, ang kanyang malaking labi ay natatakpan ng kanyang muka, na nagiging sanhi ng kanyang pagkabulag pansamantala at nagbibigay ng pagkakataon sa biktima na makatakas. Pag-atake sa mga biktima. Sa ibang kwento, sinasabing ang Tambaloslos ay naghihintay sa kanyang mga biktima sa kagubatan, at kapag may naligaw, siya ay umaatake at gumagawa ng masamang bagay sa kanila. Pagkakaiba sa ibang nilalang. Bagamat may pagkakatulad ang Tambaloslos sa ibang nilalang sa mitolohiyang Pilipino, tulad ng kapre at tikbalang, may mga natatanging katangian siya. Ang Tambaloslos, kilala sa kanyang malaking bibig at labi, pati na rin sa kanyang higanting ari. Siya ay gumagamit ng panlilinlang at pagkalito upang mahuli ang kanyang biktima. Ang kapre, isang malaking nilalang na mahilig manigarilyo o manabako at naninirahan sa mga punong kahoy. Hindi siya kilala sa paggamit ng panlilinlang, kundi sa kanyang presensya at pananakot. At ang tikbalang, isang nilalang na may katawan ng tao at ulo ng kabayo. Kilala siya sa pagligaw sa mga naglalakbay sa kagubatan sa pamamagitan ng pagbabago ng anyo ng paligid.
Panlaban at proteksyon. Upang maprotektahan ang sarili mula sa tambaloslos, maaaring gawin ang mga sumusunod. Una, pagsuot ng damit ng pabaliktad. Kapag naligaw sa kagubatan at nararamdaman ang presensya ng tambaloslos, hubarin ang damit at isuot ito ng pabaliktad. Ito ay magpapatawa sa kanya ng labis na magdudulot sa kanya ng pansamantalang pagkabulag at magbibigay ng pagkakataon upang makatakas. Ikalawa, pag-iwas sa pag-iisa sa kagubatan. Laging maglakbay ng may kasama upang mabawasan ang tsansa ng pag-atake ng tambaloslos. At ikatlo, pagiging mapagmatsyag. Maging maingat sa paligid at iwasang maglakbay sa mga hindi pamilyar na lugar, lalo na sa gabi. Tambaloslos sa kulturang Pilipino. Ang tambaloslos ay hindi lamang isang karakter sa mga kwento at alamat, kundi isa ring simbolo sa kulturang Pilipino. Paalala at moralidad. Ginagamit ang kwento ng tambaloslos upang magbigay babala tungkol sa mga panganib ng labis na pagnanasa at kahalayan. Konklusyon. Ang tambaloslos ay isa sa pinakakakaibang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Isang nilalang na hindi lamang nakakatakot, kundi nakakatawa rin sa isang kakaibang paraan. Sa kanyang labis na anyo, malalaking labi, nakakatawang tawa, at minsan ay di kapanipaniwalang higanting ari, siya ay sumasalamin sa dalawang muka ng ating kultura. Ang takot na hindi maipaliwanag at ang pagpapatawa sa gitna ng panganib. Bagamat tila katawa-tawa ang kanyang paglalarawan, ang tambaloslos ay nagdadala ng mahalagang aral. Ang kanyang kwento, makikita natin ang paalala sa mga kabataan na mag-ingat sa kagubatan, na huwag magpaalipin sa pagnanasa, at laging pairalin ang talino at pagkaalerto. Isa rin siyang simbolo ng pagsuway sa tama, isang nilalang na gamit ng matatanda upang magturo ng disiplina at takot sa maling gawi. Subalit sa modernong panahon, ang tambaloslos ay unti-unting nawawala sa kamalayan ng maraming Pilipino. Ang kanyang kwento ay kadalasang binabaliwala, tinatawanan, o isinasantabi bilang katang-isip lamang. Ngunit kung susuriin natin ng mas malalim, siya ay nananatiling bahagi ng ating kolektibong identidad bilang mga Pilipino. Isang paalala ng ating koneksyon sa kalikasan, sa kababalaghan, at sa karunungang bayan. Kaya't sa susunod na marinig mo ang kwento tungkol sa tambaloslos, huwag mo lamang itong ituring bilang biro o alamat. Tandaan mo, sa likod ng kanyang katawa-tawang anyo ay ang panibagong anyo ng babala at karunungan na mula pa sa ating mga ninuno. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating paksa. Baka meron pa kayong ibang nilalang na gustong pag-usapan. Pa-comment lang po. Marami pong salamat sa inyong panunood o pakikinig. Magandang gabi. Ito po ang Takot at Hiwaga.